Mga ilang taon na rin kasi siguro nakalipas. May mga nagpakamatay daw na seaman sa cabin na yun. Sabi ng mga chismis, dahil daw sa depresyon. Yung isa, pinagtitripan daw ng mga katrabaho at pinapahirapan ng mga opisyal. Bro, kamusta ka na? Okay ka lang ba talaga? Basta tandaan mo kung may problema ka, huwag ka mahiya magsabi sa akin ha. Ano pong ibig niyong sabihin wala na siya? Buhay pa po siya nung huli naming usap Ano pong nangyari? Ano pong nangyari sa kanya? Tulong! Tulungan niyo ako! Nagbigti yung kakabina ko! Magandang gabi, Miss Franz. Ako po si Dennis, 28 years old, taga Cavite, at isang seaman sa una kong kontrata. Ito pong ikukwento ko ay hindi lang basta karanasan ko sa barko, kundi isang kwento ng bigat, kabiguan, at isang silid na ayaw ko nang balikan. Nung araw ng sakay ko, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Excited pero kabado. Iniwan ko kasi ang asawa kong si Mika sa Pilipinas, pati ang pamilya ko. Breadwinner po kasi ako kaya kahit mahirap, kailangan kong tiisin. Pagkatapos ng orientation at medical clearance, tinuro na ang magiging kwarto ko, Cabin 217. Pangalan pa lang, parang pang-hotel na. Akala ko nga okay na okay ang lahat. Pagbukas ko ng pinto, may kama sa magkabilang dulo, double deck, may maliit na mesa sa gitna at sariling CR. Maayos, malinis, at parang amoy hotel talaga ang kwarto. Pero alam ko sa sarili kong hindi ito bakasyon. Bago natin simulan ng kwento ni Dennis, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell bilang suporta sa ating channel. Ngayon, handa ka na bang makinig? Uy, ikaw siguro si Dennis. Welcome bro. Ako nga pala si Malvin. Ako ang magiging cabin mate mo. Kamusta naman ang biyahe? Sobrang layo no? Oo. Ako si Dennis. Nice meeting you bro. Ito, ayos lang naman ang naging biyahe ko. Medyo kabado pero excited din. Ito kasi yung first contract ko eh. Aba, ayos. Ako din first contract lang. Pero 2 buwan na ako dito. Sanayan lang talaga. Pero teka, tagasan ka ba? Sa Cavite ako. Ikaw ba? Nice, sakto. Magkalapit lang pala tayo eh. Ako, taga Laguna lang ako. Grabe maka-homesick dito kaya lakasan mo ang loob mo ha. Ako, kakakasal ko lang bago ako sumampa. Kaya miss na miss ko na yung asawa ko. Aba, ayos yan. Bagong kasal ka lang pala. Ako, 1 taon na kaming kasal. Naiwan ko nga si misis saka magulang ko. Hindi halata sa mukha mong may asawa ka na bro. Mukha ka pa ding binata. Loko. Ikaw nga din eh. Parang hindi bagong kasal sa kulit mo. Nako, ganito lang talaga ako. Pasensya ka na ha. Dito kasi bawal ang sobrang seryoso eh. Baka mabalo ka lang. Masarap kausap si Malvin. Parang matagal na kaming magkakilala. Masayahin siya. Madaldal. Laging may kwento. Sabi ko pa nga sa sarili ko, buti na lang siya ang nakasama ko rito. Pero sa likod ng mga tawa niya, may hindi pala ako alam. May hindi pa ako nararamdaman na unti-unti palang magpapabago sa buong kontrata ko. At doon sa Cabin 217, doon pala magsisimula ang lahat. Unang gabi ko sa Cabin 217, maaga akong natulog dahil maaga rin ang duty ko kinabukasan. Si Malvin naman, naka-duty pa nang pumasok ako sa kabina. Tahimik ang paligid, maaliwalas ang kwarto. Pero bandang 1:00 ng madaling araw, may narinig akong kakaiba. Parang may sumusuka sa loob ng CR. Akala ko si Malvin. Baka dumating na at nasobrahan lang sa trabaho o sa kinain. Pero nang silipin ko ang kama niya, wala pa siya. Hindi pa siya nakakauwi mula sa duty niya. Hello? May tao ba dyan? Bro, huwag mo naman ako pagtripan. Nandiyan ka na ba? Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero may amoy suka na may halong panis. At sa sahig, may basa, malapot,
Parang may suka talaga. Wala naman akong narinig na bumukas ang pinto. Imposibleng may pumasok at lumabas nang hindi ko malalaman. Pero yung amoy ng suka sa sahig, totoo yun. Ano kayang meron dito? Bumalik na ako sa kama pagkatapos kong linisin ang nakita kong suka sa CR. Pilit kong pinikit ang mga mata ko. Pero ang utak ko, gising na gising pa. May pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Bro, dumating ka ba kagabi? Mga bandang alauna yun. May naririnig kasi akong sumusuka sa CR eh. Ako? Paano naman mangyayari yun? Sobrang busy namin kagabi. Fast rin na nga ako dumating dito eh. Baka naman nananaginip ka lang. Baka nga. Pero bro, amoy suka talaga eh. Tsaka basa yung sahig. Nako, kalimutan mo na nga. Baka naman sa kabilang kabina lang yung naririnig mo. Dito kasi normal na lang yung mga nagiinom na staff tapos suka ng suka. Madalas din akong nakakarinig ng ganun pero hindi ko na lang pinapansin. Huwag mo na lang isipin bro. Sa barko, normal lang yung mga ganyan. Masasanay ka din. Gusto kong maniwala na baka nga imagination ko lang yon. Pero yung amoy, yung lagkit sa sahig na nilinis ko pa, hindi yun guni-guni. Inisip ko na lang din na baka backflow lang galing sa CR namin, yung suka na nakita ko. Pero kahit anong pilit kong kalimutan yon, hindi pa rin ako makapaniwala na guni-guni lang yon. Ilang araw na rin ako sa barko, pero hindi ko pa rin makalimutan yung unang gabi. Kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, backflow ba yon, leakage, or baka dahil lang gawa ng pagod, hindi ko matanggap na basta na lang may amoy suka at basa sa sahig ng walang dahilan. Pero ang mas matindi, hindi pa pala yun ang huli. Mga 3 gabi pagkatapos nun, halos pareho ang routine namin ni Malvin. Pagod sa trabaho, diretso sa kabina. Siya, laging may kwento pa. Ako naman, laging tahimik. Pero nang gabing yon, habang naka-earphones ako, may narinig akong tunog na hindi galing sa earphones ko. Bigla akong narinig na may umungol. Hindi iyak, hindi rin pagsusuka. Pero ang malala, boses ng isang lalaki. Yung parang nasasaktan o pigil na pigil ang pag-iyak niya. Malvin? May tao ba dyan? Walang sumagot. Pero pagbukas ko ng CR, walang tao. Malinis ang sahig. Walang amoy. Wala rin basa ng tubig. Walang bakas. Pero yung tunog, narinig ko yon at siguradong sigurado ako. Hindi ako nababaliw. May tunog talaga kanina eh. Nilingon ko si Malvin. Tulog na tulog siya. May hilik pa nga. Nagdalawang isip akong gisingin siya. Kasi baka isipin niya, inaatake lang ako ng homesick. Kaya kahit nakapikit na ako, ang tenga ko, gising pa rin. Tila may bumubulong na hangin. At sa loob ng CR, parang may hindi pa rin tumitigil sa pag-ungol. Kinabukasan sa gali, habang kumakain kami ni Malvin, hindi ko na rin napigilang itanong sa kanya. Bro, ni minsan ba wala ka narinig na ingay galing sa CR? Ha? Anong klaseng ingay naman yan bro? Yung parang umuungol o umiiyak ng mahina, lalong-lalo na sa gabi kapag katulog na tayo. Paano ko nga maririnig bro? Tulog na nga ako, di ba? Tsaka wag mo nang pinagpapapansin yung mga ganyang bagay. Kasi ako, hindi ko na lang iniisip eh. Kasi pag hindi mo pinansin, mawawala din yan. Napatawa na lang din ako. Pero hindi ko na lang nasabi kung gaano kalinaw yung narinig ko. Kung gaano kalamig yung pakiramdam habang pinakikinggan ko yon. At kung paano yung boses. Parang may hinanakit. Parang may iniwang sakit. At parang may dinadalang problema. Sa bawat araw na lumilipas, nasasanay na ako sa gabi-gabi ko sa Cabin 217. Minsan may tunog, minsan may amoy, minsan presensyang hindi ko maipaliwanag. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung nakikita ko na ang ebidensyang hindi lang dapat naririnig, kundi nakikita ko na rin.
Gabi-gabi akong nauunang matulog kay Malvin. Pero isang madaling araw, bigla akong nagising. Parang may bumagsak na mabigat sa sahig ng CR. Malvin? Bro, ikaw ba yan? Wala akong narinig na sagot, kaya naman bumaba ako ng kama para tignan. Doon ko nakita. Ha? Ano to? Bakit may dugo? May patak ng pulang likido mula sa CR, papunta sa gitna ng sahig. Mga 5 o 6 na patak. Hindi yun tubig, hindi rin kalawang. Amoy dugo at itsura ng dugo. Sinilip ko si Malvin. Mahimbing naman ang tulog niya. Tinignan ko rin ang sarili ko. Wala naman akong sugat. At lahat ng gamit ko, maayos. Wala namang bumagsak o nabasag. Wala rin akong galos. Pero yung patak ng dugo, nandun. At siguradong sigurado ako sa nakikita ko. Pinunasan ko na lang ang mga nakita kong dugo. Pero parang may naiwang mantsa. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita o kung talaga bang meron akong nakikita. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Malvin ulit sa gali, sinubukan kong itanong kung may napansin ba siyang kakaiba. Bro, may napansin ka bang sugat sa katawan mo? Kahit maliit lang. Ha? Anong sugat? Wala naman. Bakit? Kasi, kanina madaling araw, may nakita akong patak ng dugo sa sahig natin. Hala, sigurado ka ba dyan, bro? Baka naman kalawang yun o ketchup. Wala naman akong dalang ketchup eh. Tsaka amoy dugo talaga eh. Parang sariwa pa. Hala ka, bro. Baka multo nga. Pero seryoso, huwag masyadong isipin. May mga parte talaga sa barko na parang may dalang alaala. Napansin kong iba ang tono niya ngayon. Hindi na gaanong patawa. At sa kabila ng mga ngiti niya, may takot na sa mga mata niya. Kahit gusto kong kalimutan ang mga nakakatakot na nangyayari sa kabina namin, parang ayaw kong tantanan ng barkong to. Tuwing gabi, may kakaiba. Tuwing umaga naman, parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, hindi ako mapalagay. Tandang-tanda ko, tanghali noon, lunch break sa mess hall. Umupo ako sa tabi ni Kuya Art, isa sa mga veterano na dito sa barko namin. Tahimik lang ako nung una, pero di ko na rin napigilang magtanong. Kuya Art, di ba matagal ka na nagbabarko? Abay, oo. Lagpas 8 kontrata na ako. Bakit mo na itanong? Wala naman Kuya Art. Curious lang kasi ako eh. Tatanong ko lang sana kung nakasakay ka na ba dati dito sa barko na to. May mga nakikarinig ka bang kwento tungkol sa barkong ito? Lalong-lalo na sa Cabin 217? Actually, hindi ko alam kung totoo ba yung kwento na yun eh. Pero dati, may bali-balita na may isang cabin daw dito na para may nagpaparamdam. Hindi ko lang sigurado kung yung Cabin 217 ba yun. Napatigil ako sa pagsubo ko ng kakainin ko. Tumahimik din si Kuya Art. Parang nag-aalala kung itutuloy pa niya ang kwento niya. Ha? Paano po nagpaparamdam? Ano po ba nangyari dun? Mga ilang taon na rin kasi siguro nakalipas. May mga nagpakamatay daw na seaman sa cabin na yun. Sabi ng mga chismis, dahil daw sa depresyon. Yung isa, pinagtitripan daw ng mga katrabaho at pinapahirapan ng mga opisyal. Naging malaking issue yun nun. Dinimanda raw ng pamilya. Grabe naman yun. Dito ba yun nangyari? Tsaka paano naman siya nagpakamatay? Oo, dito yun. Sigurado ako. Pero hindi nila sinapubliko kung anong cabin. Kasi ayaw nilang matakot ang mga staff dito. Ang sabi, uminom daw ng cleaning chemical sa loob ng CR. Naabutan na lang siya ng kakabina niya na walang malay. Sumuka daw ng dugo. Sa loob ng CR? Oo. Pero huli na makita ng cabin mate niya eh. Galing pa kasi ito sa duty. Wala na, patay na raw na makita niya. Mga ilang oras na ang nakakalipas. Grabe talaga na idudulot ng depresyon. Kaya ikaw, kung may pinagdadaanan ka, huwag mong gawing solusyon ang pagpapakamatay. Mahalin mo ang buhay mo, bro.
Nagbabarko tayo at nagpapakahirap para sa pamilya natin. At wag na wag kang uwi sa inyo na bangkay na lang. Hindi ko alam kung saan ako mas matatakot. Yung kwento ba ng mga nagpakamatay sa barkong to? O ang posibilidad na ang kwartong tinutuluyan ko gabi-gabi ay siyang naging huling hantungan ng mga nagpakamatay na yun. Kinagabihan, pag-out ko galing sa duty, tahimik ang paligid sa hallway papuntang kabina namin. Pagbukas ko ng pinto, si Malvin, nakaupo sa kama. Walang ilaw, sobrang dilim, at hindi rin siya nakibo. Unusual yon para sa kanya, dahil si Malvin, sanay ako na laging nagpapatawa. Pero ngayon, biglang tahimik at hindi man lang nagsasalita. Parang may malalim na iniisip o bumabagabag sa kanya. Bro, okay ka lang? Oo bro, okay lang ako. Napagal lang ako matapos. Medyo pagod lang siguro. Ngumiti siya pero iba ang dating. Yung mata niya, parang may kinikimkim, parang may dinadalang problema. Pagkatapos ng kwento ni Kuya Art, lalo akong naging mas aligaga. Bawat balik ko sa kabina namin, naaalala ko at nai-imagine ko ang mga posibleng nangyari sa mga crew dati na nagstay din dito. Ngayon, hindi na lang kaba ang nararamdaman ko. May takot at kilabot na rin. At nung gabing yon, hindi lang tunog o amoy ang sumalubong sa akin. Dumaretso na mismo sa panaginip ko. Sa panaginip ko, nandun ako sa kabina namin. Pero ngayon, madilim, basa ang sahig at amoy suka. Tumingin ako sa paligid. Wala si Malvin. Pero bukas ang pinto ng CR. Sino yan? May tao ba? Malvin? Lumapit ako. Sa loob ng CR, may lalaking nakasandal. Duguan ang bibig. Umiiyak. Pero walang mata. At pagtingin ko naman sa kama ni Malvin, sa ibaba ng double deck, may isang lalaki. Nakahandusay. Punong-puno ng dugo ang pulso niya. At pumapatak ang dugo sa kama niya. Umaagos sa buong sahig ng aming kabina. Panaginip lang. Panaginip lang yun. Pagkagising ko, basang-basa ang likod ko sa pawis. Amoy na amoy ko pa rin yung suka. At hindi maalis sa isip ko ang dugong umaagos sa sahig. Yung lalaking nasa CR. Yung lalaking nakahandusay sa kama. Buong araw, habang naglilinis ako sa bar area, nasa isip ko pa rin sila. Kinabukasan habang kumakain kami sa mess hall, sinubukan kong magpakasimple at normal. Oh, bro. Bakit parang lutang ka ngayon? Madami ba kayong guest sa bar kagabi? Hindi naman masyado. Ang sama lang ng napanaginipan ko kagabi. Grabe. Simula pa lang ng sakay ko dito, parang hindi na ako nakakatulog ng maayos. Nako, ganyan talaga dito sa barko. Kaya dapat masanay ka na. Pagod ka na nga, tapos isip ka pa ng isip. Ako nga sa araw-araw nananaginip ako ng tangbak ako ng hugasin. Yun ang tunay na bangungot bro. Bangungot ng realidad. Sa bagay, tama ka naman. Siguro, naho-homesick lang ako. Hindi pa ako sanay na malayo sa akin si Mrs. At hindi rin ako sanay na nalalayo ako sa pamilya ko Hindi ko kinuwento yung lalaking duguan. Hindi ko na rin binanggit yung kama ni Malvin na punong-puno ng dugo. Baka kasi isipin ni Malvin, ako na unting-unting nawawala sa sarili. Ilang araw na ang lumipas mula nung panaginip ko. Hindi na nasundan, pero hindi na rin nawala sa isip ko. Mas naging observant ako sa paligid, lalo na kay Malvin. Dati kasi, siya yung maingay, masayahin, laging may kwento kada uwian. Pero nitong mga huling araw, lagi siyang tahimik, para may bumabagabag at may malaking problema. Kinagabihan pagka-out ko mula sa bar. Pagbukas ko ng pinto ng kabina namin, si Malvin nandun na. Uy, bro, nandito ka na pala. Maaga yata natapos ang duty mo.
Oo. Maaga kasi ako pinag-out ng in-charge ko eh. Ayos ka lang ba talaga? Hindi ka na masyadong lumalabas ng cabin lately Tsaka hindi ka na rin masyadong nagsasalita. Naku, okay lang ako bro. Huwag mo na ako masyadong isipin. Sadyang wala lang talaga ako sa mood ngayon magsasalita eh. Ngumiti siya, pero di ko na makita yung dati niyang sigla. Parang pilit na ang lahat. Tahimik siyang nag-ayos ng gamit, humiga at tumalikod na. Kinabukasan, habang sabay kaming kumakain ulit sa mess hall, sinubukan kong kamustahin ulit siya sa mas kalmadong paraan. Bro, kamusta ka na? Okay ka lang ba talaga? Basta tandaan mo kung may problema ka, huwag ka mahiya magsabi sa akin Kung kailangan mo ng kainuman or kakwentuhan, andito lang ako. Salamat bro Pero okay lang naman ako. Minsan lang talaga naisip ko yung asawa ko sa Pinas. Tapos parang may mga bagay akong hindi alam kung totoo ba. Ha? Anong hindi mo alam ang totoo? Ano ibig mo sabihin? Wala bro, paranoid lang siguro. Alam mo naman, mahirap malayo sa pamilya. Minsan utak mo na lang ang kalaban mo. Hindi ko na pinilit, pero sa tono ng boses niya, alam kong may mas malalim pa. Yung klaseng bigat na pilit tinatago, katulad ng mga nakaraang tumira sa cabin 217. At doon ako mas kinabahan, kasi baka yung kwento ng nakaraan, unti-unting nauulit sa harap ko ngayon at wala akong magawa. Akala ko, ang pinakamabigat na mararamdaman ko sa kabina namin ay takot. Pero mali pala ako, dahil minsan, ang mas mabigat pa sa multo ay yung sakit na dala ng mga taong mahal mo. Nung gabing yon, tahimik ang buong kabina namin. Nakahiga na ako, nakapikit, pero hindi pa tulog. Narinig ko si Malvin. Mahina ang boses, parang bumubulong. Pero ramdam ko ang puot at lungkot sa boses niya. Hindi ko maintindihan kung bakit mo nagawa to. Araw-araw ako nagpapakapagod dito para sa inyo. Tapos habang wala ako, nakikipagkita ka sa ex mo. Paano man nagawa sa akin to, Mika? Akala ko ba, tapos na kayo? Kakakasal lang natin. Sana kung mahal mo pa pala yun, hindi na tayo nagpakasal. Napakabigat ng bawat salita. Hindi ko alam kung makikialam ako o magpapanggap na tulog. Pero ilang minuto pa, natahimik siya. Tahimik na hikbi, hanggang wala na. Kinabukasan sa gali, parang walang nangyari. Pero may lungkot sa mga mata ni Malvin. At habang kumakain kami, bigla siyang nagsalita. Bro, tingin mo ba? Dapat pa ako umuwi? Ha? Ano ibig mo sabihin, bro? Yung asawa ko kasi, umaamin na sa akin. Niloko ako. Nakikipagkita pa rin siya dun sa ex niya. For sure naman may nangyari na sa kanila. Ano pa ba iba nilang pwedeng gawin, di ba? Kasalanan ko ba na nagbarko ako? Na pinangarap ko na bigyan sila ng magandang buhay? Alam mo ba kung ano lang ang dahilan niya sa akin? Kasi hindi daw niya kayang mag-isa. Tinitiis ko lahat ng hirap dito sa barko bro. Pero siya, nagawa niya pa akong lukuhin. Akala niya ba naglalaro lang tayo dito at hindi tayo nahihirapan? Tayo ba? Hindi ba tayo nalulungkot dito? Ang sakit naman yan. Pero magpakatatag ka lang bro. Pagsubok lang yan. Malalagpasan nyo din yan. Hindi ko na alam kung ano yung mas masakit. Yung malayo ka sa pamilya mo o yung habang lumalaban ka, ikaw pa ang lulukuhin. Anong plano mo? Magsasign up ka na ba bro? Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong gusto ko eh. Parang ayoko na siyang makita. Galit na galit ako sa kanya. Parang ayoko na nga umuwi. Hindi ko alam ang sasabihin ko o isasagot ko sa kanya. Pero isa lang ang alam ko. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang i-comfort. Pero parang hindi sapat kahit anong salita. At doon ko na-realize, ang cabin 217, hindi lang pala multo ang naroon. Parang may
walang katapusan na problemang laging nararanasan ng mga crew na napupunta doon. Mula nung gabing narinig ko si Malvin na umiiyak sa telepono, hindi na naging pareho ang pakikitungo namin sa isa't isa. Lagi na lang siyang tahimik, madalas nakatulala. At ako, mas naging mapagmasid. Kasi sa totoo lang, nag-aalala talaga ako sa pwedeng gawin ng kaibigan ko sa dinadala niyang problema. Isang gabi habang nag-aayos ako ng gamit, napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng kama ni Malvin. Anong meron dito, bro? Bakit may tali ka sa ilalim ng kama mo? Wala yan, bro. May tatali lang kasi akong gamit kaya kumuha ko nito. Sinilip ko ulit. Makapal yung tali. Parang lubid na gamit sa pangkarga. At may buhol pa sa dulo. Nag-isip ako, kung gamit lang ang itatali niya, bakit naman ganun kakapal ang gagamitin niya? Anong gamit ba ang itatali mo, bro? Napakabigat ba? Sobrang kapal kasi ng tali na kinuha mo eh. Oo. Mabibigat kasi yung gamit ko eh. May box ako na may delikadong bagay. Ayoko namang gumulong yun kung sakaling umalo ng malakas. Tumango na lang din ako. Pinilit ko na lang din ngumiti. Pero may kumurot sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero iba yung pakiramdam ko. Simula nung nakita ko yung tali sa ilalim ng kama ni Malvin, hindi na ako mapakali tuwing natutulog. At tuwing gabi, tinitignan ko kung nandun pa rin yon. At sa bawat gabi, mas lumalalim din ang kaba ko. Ilang gabi na rin ang lumipas mula nung napansin ko ang tali sa ilalim ng kama ni Malvin. At mula noon, parang mas naging tahimik siya at mas naging mabigat ang hangin sa loob ng kabina namin. Pero kakaiba ang gabing to. Tahimik, walang ungol mula sa CR, walang kaluskos, at wala ring amoy. At ganun din si Malvin. Sobrang tahimik, kaya naman hindi ako mapanatag. Yung tipong katahimikan na parang may hinihintay. Bro, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Pero kahit sinabi niyang ayos lang siya, ramdam ko, hindi yun totoo. At sa unang pagkakataon mula nung sakay ko, mas natakot ako sa lungkot kaysa sa multo. Wala akong ka-idea sa mga mangyayari sa akin dito o ano ang mga susunod na mararanasan ko sa barkong to. Pero nang umagang yun na pala ang karanasang hindi ko makakalimutan sa buong kontrata ko sa barko. Pagbalik ko mula sa duty ko sa bar, doon ko na siya nakita. Malvin? Nakatayo ako sa may pintuan. Hindi ako makagalaw. Sa harap ko, si Malvin. Nakita kong nakabigti. Ang makapal na taling dati kong nakita, ngayon, nakapulupot na sa leeg niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagbigti yung kakabina ko! Tulungan niyo si Malvin! Nangihina ang tuhod ko. Napaupo ako sa sahig. Nanginginig. Walang boses. Parang bumagal ang oras habang pinalilibutan kami ng mga tao. Ilagay agad ang katawan sa freezer room. Isara ang cabin. Wala makakalapit sa cabin 217 hanggang may official report. Ilang oras lang pagkatapos nun, nilagyan ng tape ang pinto ng cabin 217. Bawal na ang kahit sinong pumasok. Lahat ng gamit ni Malvin, isinama sa inventaryo. Pero ang tanong na naiwan sa akin, bakit? Kailan pa siya bumigay? At meron bang dapat ginawa na hindi ko nagawa? Sa barko, walang day off. Walang oras para tumigil at damdamin ang lungkot. Pero sa loob ko, simula ng araw na yon, daladala ko na ang bigat ng isang lihim na silid ng cabin 217. Pagkaraan ng ilang araw, pinayagan na akong muling bumalik sa cabin 217. Kailangan ko raw ayusin ang mga gamit ni Malvin bago ito i-turn over sa opisina. Tahimik ang paligid, walang kahit anong tunog, pero sa loob ko ng kwarto, ramdam ko pa rin ang bigat.
Habang nililigpit ko ang mga gamit niya, may nahulog na envelope mula sa drawer. Ano to? May nakita akong puting sobre, pero walang pangalan. Pero pagbukas ko, isang sulat na may punit sa gilid at parang pamilyar ang sulat ng kamay. At ang sabi rito, kung napabasa mo to, baka ibig sabihin, hindi ko na kinaya. Pasensya na kayo. Ang bigat talaga ng pagtataksil ng asawa ko. Gusto ko na lang mawala lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pakisabi sa pamilya ko na mahal ko sila. Patawarin nila ako kasi sumuko na ako. Napaupo ako sa bigat ng mga salita ni Malvin. Hawak ko pa rin ang sulat. Pero pakiramdam ko parang may bato sa dibdib ko na hindi maalis. Kahit lagi siyang may biro, kahit lagi siyang parang matibay, alam ko may dinadala siya. At sana pala mas kinulit ko siya. Sana pala mas pinatatag ko ang loob niya. Simula noon, dala ko na lagi ang sulat ni Malvin sa wallet ko. Hindi lang bilang alaala, kundi bilang paalala na minsan ang pinakamasayahin ay siya rin pinakawasak sa loob at pinakamabigat ang pinagdaraanan. Makalipas ang ilang araw, akala ko tapos na ang mabigat na bahagi, pero mas mahirap pala yung maging tagapaghatid ng balita. Lalo na kung ang balita ay isang bagay na hindi kailanman magiging madaling tanggapin. Pinatawag ako sa opisina. Ako raw ang pinakahuling nakasama ni Malvin. At kung may contact number daw ba ako sa asawa niya sa Pilipinas. At kung maaari, tawagan ko na raw dahil ipapaalam ang nangyari kay Malvin habang inaayos pa ang pag-uwi ng bangkay niya. Kinakabahan ako. Nanginginig ang kamay ko habang hinahanap ang numero sa papel. Hello? Ako po si Dennis. Ako po yung cabin mate ni Malvin. Opo. Asawa po niya to. Bakit po? May masama bang nangyari kay Malvin? Ma'am, wala na po si Malvin. Ano pong ibig niyong sabihin wala na siya? Buhay pa po siya nung huli naming usap Ano pong nangyari? Ano pong nangyari sa kanya? Nagbigti po siya, ma'am. May iniwan po siyang sulat dun sa kabina at nakalagay po dun na hindi na daw po niya kinayang lahat. Ano? Bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi niya sinasabi na ganito na pala yung nararamdaman niya? Tawag ako ng tawag sa kanya, hindi siya nasagot, hindi siya nag-online, at hindi niya sinisin ang mga message ko. Bakit naman ganito ang ginawa niya? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Gusto kong sabihin na sinubukan kong pigilin na hindi ito mangyari. Pero alam ko rin sa sarili ko na kulang yung ginawa ko. At sa sandaling yon, pareho kaming tahimik sa dalawang dulo ng linya. At hagulgul lang galing sa iyak ang bukod tanging nasabi na ng asawa ni Malvin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, inilipat na ako sa bagong kabina. Pansamantala lang daw habang hindi pa dumadaong ang barko. Mag-isa ko roon, tahimik, walang katao-tao. Pero sa loob ko, parang nandun pa rin si Malvin. Paulit-ulit kong binabalikan ang mga huling gabi niya. Kung paano sa gitna ng mga kwento at tawa, meron palang lungkot na hindi niya kayang ipakita. Ang hirap pala nun, yung makita mo sa araw-araw ang kaibigan mong masayahin, pero hindi mo nakikita na durog na pala siya sa loob niya at sobrang bigat ng pinagdadaanan. Minsan, hindi multo ang dapat katakutan natin, kundi ang lungkot na itinatago sa likod ng ngiti. Kaya kung may kakilala kayong nahihirapan, huwag kayong mag-atubiling kamustahin sila. Minsan, ang simpleng tanong na, ayos ka lang ba? Ay sapat na para mailigtas ang isang buhay.
Kung umabot kayo sa dulo ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod pa nating kwentong katatakutan. Hanggang sa muli, kita-kita tayo.